Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw ng Biyernes po sa ating lahat. Sa talatang ito, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad, samantalang ang mga alagad ni Juan ay nag-aayuno. Sumagot si Jesus na hindi maaaring magluksa ang mga kaibigan ng lalaking ikakasal habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal. Ngunit darating ang araw na kukunin siya at saka sila mag-aayuno. Ang mensahe ay malinaw. May tamang panahon para sa bawat bagay. Habang kasama pa ng mga alagad si Jesus, iyon ay panahon ng kagalakan. Siya ang lalaking kakasal, tanda ng presensya ng Diyos sa gitna nila. Ngunit ipinahiwatig din niya ang darating na panahon ng kanyang pagdurusa at pag-alis. Sa ating buhay, may mga sandali ng saya at may mga sandali ng pagdadalamhati. May panahon ng kasaganaan at may panahon ng pagsubok. Ang mahalaga ay makilala natin kung nasaan si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay. Kapag dama natin ang kanyang presensya, magalak tayo. Kapag tilay siya'y malayo at tayo dumaraan sa pagsubok, magtiwala tayo at manalangin ng higit. Ang pag-aayuno at sakripisyo'y hindi lamang panlabas na gawain. Ito'y pagpapahayag ng pananabik sa Diyos. Kung minsan, ang tunay na pag-aayuno ay ang pagtitiis, ang pagtanggi sa sarili, at ang patuloy na pananampalataya kahit hindi natin naunawaan ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong presensya na nagbibigay sa akin ng kagalakan at pag-asa. Turuan mo akong makilala ang tamang panahon sa aking buhay. Panahon ng saya at panahon ng paghihintay. Kapag ang puso ko ay magaan, naway hindi kita malimutan. Kapag ako na may dumaraan sa lungkot at pagsubok, naway lalo akong kumapit sa iyo. Bigyan mo ako ng pusong handang magsakripisyo at magtiwala, at ng espiritong laging naghahanap sa iyong presensya. Ikaw ang aking kagalakan at aking lakas. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.